Don't worry, Dad. Hindi naman po ako magagalit at naiintindihan ko po kayo. Kaya okay lang pong bumawi kayo sa kanila. At ang tungkol naman po sa amin ni Shirley, hindi ko naman po maipapangako na agad-agad kaming magkakapalagay ng loob. Dahil alam niyo naman po kung anong sitwasyon naming dalawa ngayon. Pero pipilitin ko pong makapag-move on na para lang po sa ikatatahimik ng lahat. Sagot naman ni Jessie sa kanyang ama. Nagulat naman si Joel sa sinabi ni Jessie at napangiti na lamang siya dahil doon. Ang buong akala niya mahaba-habang paliwanagan na naman ang mangyayari sa kanilang mag-ama ngayon. Totoo ba yung sinasabi mo, anak? Seryoso ka ba? Naayos sa'yong bumawi ako sa mga kapatid mo? Di pa rin makapaniwala na tanong ni Joel kay Jessie. Napangiti naman si Jessie sa kanyang ama dahil kita niya ang gulat na reaksyon nito dahil sa kanyang sinabi. Yes, Dad. Seryoso po ako sa sinabi ko? Nakangiti pang sagot ni Jessie sa kanyang ama. Na-realize ko po kasi, Dad, na wala din naman pong mangyayari kung ipipilit kong gusto ko at baka lalo lamang tayong di matahimik pare-pareho at isa pa po, magkakapatid kami, kaya dapat lang sigurong magkaayos-ayos po kami, di ba? Di man po siguro sa ngayon pero pipilitin kong magkaayos kami ni Shirley. Pero sana hayaan niyo na lamang din po muna ako na makapag-move on. Alam niyo naman po kung gaano ko kamahal si Noah noon pa at mahirap pa rin po talaga sa aking tanggapin ang katotohanan na hindi niya talaga ako mahal, dagdag pa ni Jessie. Lalo namang napangiti si Joel sa sinabi ng kanyang anak dahil mukhang nabanagan na nga ito ngayon kaya masayang masaya siya. Salamat, anak. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon dahil sa mga sinabi mo. Masaya ako dahil sa wakas, pinakinggan mo na rin ako at lalo ko magiging masaya kung magkakaayos na nga kayo ni Shirley. Pero sige, hahayaan mo na kitang makapag-move on kay Noah. Pero sana magkaayos na kayo sa lalong madaling panahon. Sagot ni Joel kay Jessie. Hindi lang naman si Noah ang lalaki, anak, at alam kong meron pang isang tao na nakatadhana para sa'yo. Dagdag pa ni Joel. Salamat din po, Dad, sa pag-intindi niyo sa akin. Kahit alam niyong mali talaga ang ginagawa ko. Salamat din po at hindi niyo ako sinukuan. I love you, Dad. Nakangiti pang sabi ni Jessie kasabay ng pagyakap niya sa kanyang ama dahil totoong na-miss niya nga ito dahil sa nakalipas niyang mga linggo sinasadya niya ngang iwasan to. Nagulat man sa ginawa ni Jessie, gumanti na rin naman ng yakap si Joel sa kanyang anak na si Jessie dahil na-miss niya nga ito. Dahil dati madalas nga itong nayakap sa kanya pero nitong mga nakaraan nga iwas sa kanya ang kanyang anak. I love you too, anak. Mahal na mahal ko kayo ng mga kapatid mo at kayo ang buhay ko. Kaya't salamat sa pag-unawa mo. Sagot naman ni Joel kay Jessie habang yakap-yakap niya rin ang dalaga. Ilang sandali ring nanatili ang ganong posisyon sa mag-ama bago kumala si Jessie sa pagkakayakap niya dito. Sa kanya ito matamis ng nganitian. Dad, pwede ko po bang makausap si Shirley? Wala naman po akong gagawing masama. Gusto ko lang pong humingi ng sorry sa kanya at kay Noah. Pero nahiya po akong humarap kay Noah dahil sa mga pinaggagawa ko kaya gusto ko pong si Shirley na lang munang kausapin ko. Sabi ni Jessie sa kanyang ama. Of course, sige. Sasabihin ko yan kay Shirley at sana nga magkaayos na kayong dalawa. Hindi lang pala si Shirley pati ng mga kapatid niya. At kapag nangyari yan, anak, sobrang saya ko na talaga at wala na akong mahihiling pa. Sagot naman ni Joel kay Jessie. Thank you, Dad. Nakangiti pang sagot na Jessie sa kanyang ama. O sige na, magpahinga ka na anak dahil gabing-gabi na rin. Pasensya ka na sa pang-istorbo ko sa iyo ngayon. Sabi pa ni Joel, saka ito tumayo. Good night, anak. I love you. Dagdag pa ni Joel sa kanya hinulikan sa ulo ang kanyang anak. Good night din po, Dad. I love you too. Sagot din naman ni Jessie sa kanyang ama. Agad na rin naman na lumabas si Joel sa silid ni Jessie habang may ngiti sa kanyang labi dahil sa mga pinag-usapan nila ngayon ni Jessie. Sobrang saya ng puso ni Joel ngayon dahil nakausap pa nga ni Joel ang kanyang anak na sila Shirley at Jessie. Samantala naman, napabuntong hininga na lamang si Jessie nang tuluyan na ngang lumabas ng kanyang silid ang kanyang ama. Pakiramdam niya ngayon, parang bigla siyang natabunutan ng tinik sa dibdib. Matapos silang mag-usap na mag-ama. Nahiga naman na si Jessie sa kanyang kama na merong ngiti sa labi at di na nga niya namalayan pa na nakatulog na pala siya kaagad. Kinabukasan naman maagang ang nagising si Joel. Nagpaluto siya na masarap na agahan sa kanilang mga kasambahay para sa kanila ni Jessie.
Nagulat naman si Jessie sa pagkababa niya ng kanilang hagdan. Natanaw niya na ang kanyang ama na nasa kanilang dining table at mukhang hinihintay nga siya nito dahil hindi na nagagalaw pa ang pagkain doon. Kaya naman agad niyang nilapitan to. Good morning, Dad. Bati kaagad ni Jessie sa kanyang ama. Saka siya humalik sa pisngi nito. Wala po ba kayong pasok sa opisina ngayon, Dad? Tanong pa ni Jessie sa kanyang ama. Meron. Pwede naman akong magpalit dahil kumpanya naman natin yon, kaya hawak ko naman ang oras ko. Sagot ni Joel kay Jessie. At isa pa, gusto kitang makasabay kumain ng agahan dahil matagal-tagal na rin yung huling kain natin na magkasabay. Kaya maupo ka na para makakain na tayo. Dagdag pa ni Joel, sa kanya pinaghila ng upuan si Jessie. Salamat, Dad. Sabi naman ni Jessie matapos siyang maupo. Napangiti naman si Joel kay Jessie sa kanya ito pinagsandok ng pagkain. Napapangiti na lamang din si Jessie dahil kahit siya, na-miss niya na ganito ang kanyang ama sa kanya. Ngayon niya talaga, lubos na naisip na tama nga ang desisyon niya na makinig kay Manang Lina. Matapos niya kasing kumain kahapon, kinausap pa nga siya ni Manang Lina. Bukod kasi sa kanyang magulang, ginagalang din niya si Manang Lina at di na nga iba ang turing ng pamilya niya rito. Nag-usap silang dalawa tungkol sa kanila. Sa mga nangyayari sa kanilang mag-ama kaya agad siyang pinayuhan ni Manang Lina. Nung una nag-aalangan pa nga siya na makinig sa matanda dahil nga ayaw niyang magpatalo ng ganon-ganon lang kay Shirley. Pero nang ma-realize ang sinabi ni Manang sa kanya na ang ama na lang niya ang meron siya, hayaan pa naman daw ba niya na pati ito ay mawala sa kanya? Dahil sa sinabi ni Manang Lina na yon, parang bigla siyang nagising sa katotohanan at biglang naalala ang masayang araw na magkasama sila palagi ng kanyang ama at natauhan siya na hindi kayang pati ito ay mawala sa kanya. Pagkatapos nga nilang mag-usap kahapon ni Manang Lina, di na talaga siya nakatulog pa dahil iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Nagtatalo kasi ang puso't isip niya. Mahal niya kasi si Noah at mahalaga naman sa kanya ang kanyang ama, kaya naman nag-isip siyang mabuti kung ano ba ang sa tingin niya ay tama na gagawin. At sa kakaisip ni Jessie doon niya na napagtanto na talaga palang nagiging makasarili na siya at di na nga niya pinapakinggan ng kanyang ama. Kaya naman, pagkakita niya rito kahapon, tuluyan na nga siyang nakonsensya dahil kita niya ang biglaang pagbagsak ng katawan ng kanyang ama. Marahil ay dahil to sa kakaisip sa kanilang magkakapatid. Maganang-magana naman na kumain ang mag-amang Joel at Jessie dahil nga namimiss din talaga nila ito parehas. Maganang-magana naman na kumain si Joel at pinagsandok pa nga siya ni Jessie ng ulam kaya naman lalong natuwa si Joel sa ginagawa ng kanyang anak sa kanya. May lakad ka ba ngayon, anak? Tanong pa ni Joel kay Jessie pagkatapos silang kumain na dalawa. Wala naman po, Dad. Dito lang po ako sa bahay dahil gusto ko po sanang magpahinga muna sa maghapon, sagot naman ni Jessie. Dahan-dahan namang tumango si Joel sa kanyang anak sa kanya ito ang nitian. Kung gayon, mauna pala ako sa iyo dahil kailangan ko nang pumasok sa opisina. Magpahinga ka lamang dyan at kung gusto mo mag-shopping, pwedeng-pwede mo yang gawin dahil naibigay ko na sa iyo ang iyong card. Pagpapaalam na ni Joel sa kanyang anak na si Jessie. Sige po, Dad, mag-iingat po kayo. Huwag niyo na po akong alalahanin dito dahil kaya ko naman na pong aking sarili, Dad. Nakangiti pang sagot ni Jessie sa kanyang ama. Kaya naman di na nga naiwasan pa ni Joel na mapangiti dahil sa ikinikilos si Jessie. Di na rin naman nga nagtagal pa doon si Joel at kaagad na nga siyang umalis sa kanilang mansyon para pumasok sa opisina. Pero bago siya pumunta sa kanyang opisina, balak niyang dumaan na muna sa opisina ni Noah para sabihan si Shirley na gusto na itong makausap ni Jessie. Pagkarating ni Joel sa kumpanya ni Noah, agad nga niyang nakita si Shirley sa labas ng opisina ni Noah at abalang-abala nga ito sa ginagawa nito at di man lang siya napapansin ito. Agad naman na siniko ni Laika si Shirley dahil nakita nga niyang dumating si Mr. Gomez at hindi nga ito napapansin ng kanyang kaibigan. Bakit? Agad na tanong ni Shirley kay Laika habang abala pa rin to sa ginagawa nito. Good morning po, Mr. Gomez. May kailangan po ba kayo kay Sir Noah? Agad na sabi ni Laika kay Joel nang makalapit to sa kanilang table. Agad naman napaangat ng tingin si Shirley nang marinig niya ang sinabi ni Laika at nagulat nga siya na naroon pala ang kanyang ama na hindi man lang niya namamalayan. Good morning po. Bati ni rin ni Shirley sa kanyang ama.
Si Shirley talaga ang pakay ko rito ngayon. Pero kung di busy si Noah, sige. Papasok na lang din ako sa loob para kamustahin siya. Sagot ni Joel kay Laika habang di nito inaalis ang tingin sa kanyang anak na si Shirley. Napalingon naman si Laika sa kaibigan at nang tumango ito, saka na lamang siya nagsalita. Sige po sir, sasabihin ko po kay Sir Noah na narito kayo. Sagot naman ni Laika saka ito naglakad papunta sa loob ng opisina ni Noah. Good morning anak. Narito ako dahil gusto ko sanang sabihin sa'yo. Nakausap ko na rin nga pala ang kapatid mong si Jessie. At nagkaayos din kami at gusto ko nga raw niya sanang makausap. Pwede ka ba anak? Sabi ni Joel kay Shirley. Nagulat naman si Shirley sa sinabi ng kanyang ama at napabuntong hininga na lamang nga siya saka siya dahan-dahang tumango dito. Sige po, tay. Sabihan niyo lang po ako kung kailan at saan po kami mag-uusap ni Jessie. Sagot ni Shirley sa kanyang ama. Kahit ang totoo, nag-aalangan siya dahil hindi pa naman niya lubos na kilala si Jessie. At ayon nga rin sa sinabi ni Nina noon, ibang-iba ang ugali ng kapatid niyang yon. Salamat anak. Sige, sasabihan na lamang kita kung kailan niya gustong makita kayong dalawa. Salamat anak at pumayag ka na magkausap kayong dalawa. Sana'y maging maayos kayong dalawa. Labis ko talagang ikakatawa kapag nangyari ang bagay na yon. Nakangiti pa na sagot ni Joel kay Shirley. Tanging pangiti at pagtango na lamang din ang naging sagot ni Shirley sa kanyang ama. Alanganin kasi talaga siya na makipag-usap kay Jessie pero naisip niya paano sila magkakaintindihan at magkakaayos sa dalawa kung iiwasan at hindi niya ito kakausapin. Naisip niya mas mabuti nga na magkausap na silang magkapatid para na rin sa ikatatahimik nila, para rin wala na silang isipin pa. Sakto naman lumabas si Laika mula sa opisina ni Noah, kaya naman agad nang pumasok si Joel sa loob para makausap niya na rin si Noah at kukunin na nga niyang pagkakataon iyon para makausap niya ng masinsinan ang binata. Good morning, Mr. Chua. Bati kaagad ni Joel kay Noah. Good morning din po, Mr. Gomez. Bati rin naman ni Noah sa Ginoo. Have a seat. May kailangan po ba kayo sa akin at naparito po kayo? Tanong na agad ni Noah sa ama ni Shirley dahil marami pa nga siyang ginagawa at sadyang pinaunlakan na lamang niya ang Ginoo dahil ama pa rin to ni Shirley at dapat niya pa rin itong igalang. Naupo naman na muna si Joel sa upuan na nasa tapat ng table ni Noah, kaya naman napaayos na ng upo ang binata. Pasensya na sa abala, Noah ha? Ang totoo niyan, si Shirley lamang sana sadya ko dito dahil gusto ko ngang makausap ni Jessie. At kukunin ko rin tong pagkakataon para makausap ka na rin? Sagot na ni Joel kay Noah. Napakunot naman ang noo ni Noah dahil sa sinabi ni Joel. Dahil hindi niya alam kung bakit gustong makausap ni Jessie si Shirley, gayong di naman magkasundo ang mga ito. Gustong makausap ni Jessie si Shirley? Bakit? Ano pong kailangan niya kay Shirley? Sunod-sunod pang tanong ni Noah sa Ginoo. Nagkausap na kami ni Jessie at hiniling ko sa kanya na baka maaari na lang silang magkaayos ni Shirley. Pareho ko silang anak at gusto ko sana maging maayos na rin sila. Di man sila maging close ang mahalaga sana, magkapatawaran man lamang silang magkakapatid. Sagot ni Joel at kinuwento pa nga niyang ibang pinag-usapan nila ni Jessie kagabi. Bigla namang napaisip si Noah, dahan-dahan na lamang siyang napatango sa sinabi ng Ginoo. Ayaw naman niya sanang makialam sa mga ito, pero gusto niya rin naman makasigurado na ligtas nga si Shirley. Kung pumayag naman po si Shirley, ayos lamang din naman po sa akin, pero magpapasama po ako ng bantay kay Shirley para makasiguro po ako sa kaligtasan niya. Pasensya na po kayo. Gusto ko lang pong makasigurong ligtas ang nobya ko. Dahil kahit naman po sabihin natin magkapatid sila, alam naman natin na hindi maganda ang pakikitungo ni Jessie kay Shirley nitong mga nakaraan. Sana'y maintindihan ninyo po ako, sagot naman ni Noah sa ama ni Shirley. Dahan-dahan namang tumango si Joel kay Noah dahil di niya man ito masisisi kung wala tong tiwala kay Jessie dahil alam nilang di maganda ang pinapakita ni Jessie na ugali kay Shirley. Naiintindihan kita, iho. Maraming salamat sa pag-aalaga sa aking anak. Salamat sa pagmamahal mo sa kanya. Panatag ako na kahit hindi ko siya nakasama ng maraming taon, nasa tamang tao naman siya ngayon at walang iba yon kundi ikaw, Noah. Salamat. Sagot naman ni Joel kay Noah at napapangiti na lamang siya dahil doon. Dahil maswerte pa rin si Shirley na meron tong nobyo na mahal siya. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo at hindi ko po siya sasaktan. Aalagaan at pakamamahalin ko po siya, pangako po yan. Nakangiti namang sagot ni Noah kay Joel.
Salamat, iho. Sa iyo ko na ipagkakatiwala ang aking anak na si Shirley dahil sigurado kong mapapabuti sa iyong aking anak dahil alam ko at kitang-kita ko kung gaano mo siya kamahal at yon ang labis kong pinagpapasalamat sa iyo, iho. Sagot naman ni Joel sa binata. Pero sana, hayaan mo muna akong makabawi sa mga anak ko, iho. Hindi naman ako tutol sa relasyon ninyo pero gusto ko sana na mapalapit sa kanila para makabawi man lang sa kanila kahit papaano. Dagdag pa ni Joel. Wala naman pong problema sa akin yon, Mr. Gomez. Na kay Shirley at sa mga kapatid niya po ang desisyon tungkol dyan. Hindi ko naman po sila tututulan kung gusto po nilang mapalapit sa inyo. Mas maganda nga rin pong magkaayos po kayo para na rin po sa ikatatahimik ng lahat. Sagot na ni Noah sa Ginoo. Matapos makapag-usap ni Noah at ng ama ni Shirley, agad na rin namang umalis si Joel sa opisina ng binata dahil may mga kailangan pa rin siyang asikasuhin sa kanyang sariling kumpanya. Habang papaalis pa nga si Joel sa kumpanya ni Noah, di na maalis-alis pa ang ngiti sa kanyang labi dahil parang nakahinga siya na maluwag ngayon dahil sa mga nangyayari sa pagitan niya at ng kanyang mga anak. Ito lamang naman talaga ang tanging niyang hiling sa ngayon, ang magkaayos sila ng kanyang mga anak kay Lina at magkaayos din ng mga ito at si Jessie. Alam niya na medyo mahihirapan talaga si Jessie, lalo na't ang lalaking pinakamamahal nito ay nobyo ng kanyang kapatid. Pero umaasa siya na makakapag-move on kaagad ang kanyang anak na si Jessie. Pagkarating ni Joel sa kanyang kumpanya, maraming paperworks kaagad ang tumambad sa kanya sa loob ng kanyang opisina. Natambak kasi itong mga trabaho niya nung mga nakarang araw pa dahil nga hindi siya makapag-focus sa kanyang ginagawa, kaya hindi niya ito matapos-tapos. Halos maghapon na ngang naging tutok sa kanyang trabaho si Joel at natigil lang siya sa kanyang ginagawa nang kumatok ang kanyang sekretarya at agad pumasok doon. What is it? Agad na tanong ni Joel sa kanyang sekretarya. Sir, pasensya na po sa abala. May bisita po kasi kayo sa labas. Gusto raw po kayo makausap? Sagot ng sekretarya ni Joel. Napakunot naman ang noo ni Joel dahil wala siyang inaasahan na bisita ngayong araw. Sino raw siya? Tanong pa ni Joel. Greg daw po, sir. Greg Santos? Sagot ng sekretary niya. Lalo namang napakunot ang noo ni Joel dahil wala naman siyang maalala na kilala niyang Greg Santos. Sige, papasukin mo. Sagot ni Joel, saka siya umayos ng kanyang pagkakaupo. Agad namang tumalima ang sekretary ni Joel at di nga nagtagal meron ngang pumasok na lalaki sa loob ng kanyang opisina. Magandang hapon po, sir. Bati ni Greg kay Joel. Pinakatitigan naman ni Joel ang bagong dating at hindi talaga niya ito nakilala. Magandang hapon sa'yo. Bati rin ni Joel dito. Gusto mo raw ako makausap? Bakit, iho? May kailangan ka ba sa akin? Pasensya ka na ha, pero ngayon lang kasi kita nakita. Tanong pa ni Joel sa lalaking nasa harapan niya. Ako nga po pala si Greg Santos. Pagpapakilala na ng binata kay Joel. Hindi niya po talaga ako kilala at ngayon lamang din po niyo ako nakaharap. At opo, gusto ko po sana kayo makausap at pasensya na nga po pala kayo sa pang-aabala ko sa inyo ngayon. Sagot naman ni Greg. Ano namang may paglilingkod ko sa iyo, iho? At mukhang importante yan. Sinadya mo pa talaga ako ngayon dito sa aking opisina? Maupo ka muna, iho. Sagot ni Joel sa binata. Ngumiti naman si Greg sa Ginoo, saka siya naupo sa harap ng lamesa nito. Kaibigan nga po pala ako ng inyong anak na si Jessie at gusto ko po sanang formal na magpaalam sa inyo. Sagot naman ni Greg. Napakunot naman muli ang noo ni Joel, sa kanya pinakatitigan ng kanyang kaharap. Di naman nagsalita si Joel, hinintay niya na magsalita muli si Greg. Napatikim naman si Greg para palakasin ang kanyang loob dahil ang totoo, kanina pa talaga siya kinakabahan na humarap sa Ginoo, pero nilakasan na lamang niya talaga ang kanyang loob dahil porsigido siya sa kanyang nararamdaman para sa anak nito. Matagal na po akong mayroong pagtingin sa anak ninyong si Jessie at kaya po ako narito gusto ko po sana na formal na magpaalam sa inyo na gusto ko po sana na ligawan ng inyong anak. Gusto ko rin po sanang hingin ang basbas ninyo kung maaari ko po yung gawin kay Jessie. Lakas loob nang sabi ni Greg kay Joel. Nagulat naman si Joel sa sinabi ng binatang kaharap niya at bigla pa nga siyang napaayos ng upo at sa kanya tiningnan ang binata. At sa nakikita niya mukhang ayos naman to dahil nagawa pa nga talaga nitong magpaalam sa kanya ng formal. Mahal mo ba talaga ang anak ko?
Seryosong tanong ni Joel kay Greg. Opo, sir. Mahal ko po ang inyong anak at matagal na po talaga akong mayroong pagtingin sa kanya. At umamin na rin naman po ako sa kanya noon pa. Yan nga lang po iniiwasan niya ako noon, lalo na at may iba itong gusto. Kaya po ngayon naglakas loob na po akong lumapit na sa inyo para magpaalam dahil seryoso po ako sa nararamdaman ko para sa inyong anak. Seryoso rin naman na sagot ni Greg sa ama ni Jessie. Kung talagang seryoso ka sa anak ko, wala namang problema yun sa akin. Ayos lang naman kung ligawan mo ang aking anak na si Jessie, pero nasa sa kanya pa rin ang desisyon kung tatanggapin ba niya ang pagmamahal mo na yan. Sagot naman ni Joel sa binata. Dahan-dahan naman na tumango si Greg sa ama ni Jessie sa kanya ito nginitian. Naiintindihan ko po, sir. Willing po ako maghintay kung kailan niya ako matatanggap. Dahil handa po akong ipaglaban ang pagmamahal ko kay Jessie. Sagot ni Greg kay Joel. Maraming salamat po, sir, sa pagpayag ninyong ligawan kong inyong anak. Asahan niyo po, igagalang ko po kung ano man ang magiging desisyon ninyo. Dagdag pa ni Greg habang may halong ngiti sa labi nito. Saglit din naman si Greg. Dahil yun lamang din naman talaga ang sadya niya, kaya siya pumunta doon sa opisina ni Joel. Gusto niya kasi nabigyan siya ng basbas nito dahil ama ito ng taong mahal niya at isa ito sa mga iginagalang niya.